Hello, good morning mga kanavi. So, isa nga pala sa mga napansin ko dito kay Navarra, wala siyang grab handle. So, may grab handle lang doon sa passenger side. So, doon naman sa likod, walang grab handle. So, isa 'yon sa hindi ko rin nagustuhan. Pero ang sabi naman kasi, hindi na kailangan ng grab handle. Doon na ilalagay doon na lang kakapit sa upuan, or may grab handle naman doon sa may yung parang pinaka niya sa ceiling niya. Tapos dito naman sa driver side, dito ka nakahawak sa steering wheel. So yun ang kanilang sinabi. So ngayon andito tayo sa Danghari at medyo maulan. So siguro hanggang weekend na tong ulan na to. Malampay na, 52 lang dito ang diesel. Ay, iyo ko dyan. Saglit lang na ulan. So isa yun sa mga hindi ko nagustuhan yung walang grab handle. Pero sa ibang pickup, halos lahat may grab handle. Passenger side at saka sa likod may passenger, meron silang grab handle. Alright. So ngayon may kukunin lang kami. Sulit talaga sa lubak si Navarra eh. Talagang ang ganda ng suspension niya oh. So wala na yung may black pa sila oh. Babaybayin namin tong Danghari Road. May mga nagtanong kasi sa akin dun sa mga vlog ko kung ano daw yung gas consumption ko nung uwi kami. Actually naglaro siya ng 13 to 14 kilometers per liter. So yun yung na-consume ko. So overall 13.9 kilometer ang na-consume namin na fuel going to north. So yan yung walang traffic, dire-diretso kasi hindi naman siya traffic nung umuwi kami. So yun nga, based dun sa mga previous videos ko, pumunta rin kami ng Batangas, kasama din dun sa traffic. So bali 12 kilometers yung per liter. Kasama na din yung 2 hours na traffic sa Lipa. So nag-iisip din kami magpalagay ng roll bar. May mga nakapagsabi sa akin na bubutasan daw yata yung gilid. Tama po ba na bubutasan? Balak kasi namin magpakabit. Yun ang iniisip ko, baka magkaroon ng ng drilling doon sa may rail side niya. Yun nga sabi nila daw na mahirap na pag nabutasan. Pero doon naman sa mga nakita ko na mga naka-pick up, halos lahat naman okay naman yata eh. So pa-advise na lang po kung sino yung mga nagpakabit na sa atin ng roll bar, na yung outcome niya ba, kung kinalawang ba siya or anong nangyari, yung may boot na nagkakaroon ng leak. Kasi balak ko talaga namin magpakabit ng roll bar. So yun yung mga i-upgrade ko this year. So humingi pa ako ng advice dun sa mga nakapagpakabit na. Ayan, umambon ulit oh. Hindi pinasakay niya lang tayo. So ayun may kinuha lang kami sa office. Saklit lang. Inabot kami ng napakalakas na ulan. So medyo maliwanag na naman, pero may dito sa part ng west madilim. So
So, gamit namin si Navi. Dahil bahari ito. So ayun, maliwanag na. Sana tuloy-tuloy na to bukas. So yun, maliwanag na dun. Eh kaso may parating pa pala na ano, bagyo. Okay, pauwi na. Yun nga pala, hihingi ako ng advice kung anong roll bar ang magandang ikabit. Anong magandang roll bar ang ikabit dito sa Navi natin. So yun muna ipapakabit ko. Maganda kasi pagka naka roll bar, kasi pag kinargahan mo sa likod tapos medyo may kahabaan ng konti yung mga ikakarga mo, hindi basta-basta magagasgasan yung pinaka bubong niya, kasi nakaabang na yung roll bar doon sa bubong niya. So yun ang kaigihan pagka may ganong roll bar. So yun talaga ang target ko ngayon. Wala pa kaming time kasi lahat busy. Lalo't maulan ngayon, ang hirap lumabas dahil kalaban mo baha, traffic. So sana bago umayon ang panahon, makahingi kami ng suggestion sa inyo kung anong roll bar ang magandang ikabit. Tanong ko nga pala kung may roll bar po bang nagkakabit na hindi binubutasan yung gilid. Nagkakaalam ko kasi may dinidrill nila yung gilid para may kabit yung roll bar. Di ko lang alam kung meron din nagkakabit dito along Cavite, dito sa may Bacoor or sa Imus. Mas malapit kasi kami dito lang kasi kami sa may Bacoor banda. So sana may mas malapit dito. Sana may recommend kayo na makakapag-discount. Yun, dito ko na lang tatapusin ang video na to. Sana mabigyan nyo ako ng advice doon sa roll bar, kung meron tayong mapagpakabitan dito sa may Imus or Bacoor.